Hello mga kaindi, magandang umaga or madaling araw sa ating lahat. Muli, nawa ay samahan po ninyo ako sa mahikling oras na ating paghahayag para sa ating pananampalataya upang ating maipagtanggol at ating maipaliwanag kung ano yung ating pinananampalatayaan. Samahan niyo po muli si Brother Mel sa kanyang page at sa kanyang channel upang ang ating paghahayag ay ating magamit para sa ating pagtatanggol sa ating pananampalataya. No, sa lahat po ng mga manonood, pa-shoutout po ako. Kung okay po yung ating sound, nawa bigyan tayo ng magandang signal ng ating Panginoon sa oras na ito, no? Nawa ito pong oras kasi na to na dito ko napansin na dito dumadalo yung magandang signal, no? Na sana wag pong maputol yung ating signal, no? Kaya si Brother Mel nag ano ng madaling araw kasi dito ka po napansin na malakas yung ating signal, no? Napakaganda po ng ating topic na ni-request ng ating kaibigan na si Jesus daw ayon sa ating mga kaibigang mga Islam religion ay isang Muslim. Patutunayan po natin na ayon sa ating banal na kasulatan, siya po ay hindi Muslim. Siya po ay lahi sa angkan ng mga Hudyo, no? Hindi po, no? Even doon sa kanilang banal na Quran, ating pong gagamitin niyon. Okay. So samahan po ninyo ako sa oras na ito, no, sa maikling palatuntunan na ihahayag natin ang katotohanan. At kung meron po kayong mga topic na gusto nating pag-usapan dito para sa ating ikatututo at kalilinaw ng ating pananampalataya, samahan niyo po si Brother Mel sa mahikling oras ng ating palatuntunan, no? Samahan niyo po ako. Paki-shoutout po kung okay po yung ating sound para po maging maganda ang ating usapan. Okay, Benji Villamarin Villaruel Sr. Loud and clear po, Brombel. Salamat sa Diyos, no? At sana po hindi lang po yung sound ang maging clear sa atin, pati po yung signal, no? Siguro pag maging maganda yung signal natin tuwing ganitong oras po siguro tayo makakapag-live. Kasi pag umaga, tanghali, gabi, napakahirap po, no? Yung ating connection sa ano, kaya hindi po tayo makapasok doon sa nag-iimbita sa atin sa kanilang channel, no? Hindi po makapasok si Brother Mel, dala ng kahinaan ng signal. So muli, bago po tayo magpatuloy mga kaindi, no, tayo po ay magpasalamat sa mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng spiritual, material at financial na suporta para tayo ay magpatuloy sa ating mga gawain ganito, no? Ganun din po, hindi po natin sila i-mention at mananatiling nakatago ang kanilang identity. Ang dapat lapang po nating gamitin at dapat po nating gawin para sa kanila ay ipanalangin ang kanilang hinihinging mga intensyon, no? Hindi po natin sila i-mention dahil ang Diyos na po ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw pa, no? Salamat po. Bago po tayo magpatuloy ay nangihingi po yung ating mga kapanalig, kapananampalataya para po sa kagalingan ng kanilang mga kamag-anak. Pagdasal po natin si Brother Noel, no? Isa po itong frontliner, si Sister Fresi, si Sister Lourdes, no? Nangihingi po sila ng kanilang mga panalangin. Si Brother Edward at ganoon din so si Brother Alex na yung kanyang hinihinging kagalingan, no, naway ibigay ng Panginoon sa sama-sama nating panalangin. Ganun din po kay Christina Patashni, patuloy natin siyang ipagdasal, si Margie Kuo, at ganun din po si Juliet Kabantin, no? Si Juliet Kabutin, no? Na nanghihingi rin ng panalangin para sa kanyang kagalingan, no? At ganoon din po yung mga kaibigan at mga kapanalig natin na gusto magpare, naway matuloy po sila at madagdagan na ating mga kapare gaya ni Brother David, no? Na gustong magpare, no? Ulitin ko po, yung mga taong aking nabanggit ay nangangailangan po yan ng kanilang kagalingan. Lalo-lalo na po ipagdasal natin yung lahat ng mga frontliners sa iba't ibang panig ng daigdig. Ganon din po yung mga OFW nating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig, sampu ng kanilang mga pamilya, naway protection sila at buhusan ng banal na dugo ng ating Panginoon laban sa virus na hindi natin nakikita. Lalo-lalo na ang lahat ng mga frontliners, no? Ipagdasal natin sila, isinasaalang-alang nila ang kanilang buhay para sa ikaliligtas at ikagagaling ng maraming buhay, no? Dahil sa COVID na yan. At ganun din, pagdasal natin si Sisneng Bino na nangangailangan ng kanyang mga intensyon, no? Physical and spiritual healing na lahat ng kanilang mga pangangailangan ay bigay ng ating Panginoon.
Kaya samahan niyo po ako at sa ating paglalahad na si Jesus po ay hindi Muslim. Bakit ka po yun nasabi, no? Unang-una, kung ating pong babalikan yung kasaysayan sa Biblia, no? Hindi po galing sa angkan ng mga Muslim o ng Biduin o ng mga Quraysh ang ating Panginoong Hesus, no? Siya po ay galing sa angkan at lipi ni David at ng mga patriarka. Ang mga patriarka po at si Haring David ay galing si Solomon ay galing sa lipi ng mga Israelita o yung tinatawag nating Hebrew people na sa ibang termino ay tinatawag na Jewish. Hindi po Quraysh, no? Mga Jewish po sila at hindi mga Quraysh or mga Bedouin, no? Yun po yung mga tribes na mga Arab, no? Yung Quraysh at mga Bedouin. Ulitin ka po. Ang mga propeta po natin sa Biblia ay mga angkan ng mga Hudyo o ng mga Jewish, hindi po Quraysh or Bedouin, no? Kaya hindi po sila pwedeng maging Muslim. Kasi ayon sa kanilang Quran, meron po tayong Quran dito sa tabi, no? Ayon dito, sinasalaysay dito na yung mga propeta daw ay mga Muslim, no? Ulitin ka po, hindi po sila mga Quraysh o mga Bedouin, no? Sila po ay galing sa angkan ng mga Jewish o mga Hudyo. Okay, ano po natin yan, no? I-specify po natin yan. Pero bago po ang lahat, share, like, and subscribe, no? Ito pong ating channel ay i-share nyo, i-like, and subscribe, no? May copyrighted po ito at mayroon po itong restriction. Pag-aari po ito na ating mga In Defense of the Truth YouTube channel at page. So, ating bibigyan ng specification yung pagiging Hudyo ng ating Panginoong Hesukristo gayon sa pinapakalat ng ating mga kaibigang mga balik Islam, no, na si Jesus daw ay isang Muslim, no? Sa kanilang Quran siguro. Pero sa ating Biblia kailanman hindi binanggit na si Jesus ay Muslim. Kasi ang sinasabi nila, no, ang sinasabi ng ating mga kaibigan, ang definition kasi sa kanila na Muslim, a person who submit to God, no? Yun ang kanilang definition, no? Hindi porke nag-submit ka sa Diyos ay Muslim ka na agad. Ang tawag po sa isang tao na ang kanyang relihiyon ay Islam, yun po yung Muslim, no? Kung titingnan natin, ang pinagmulang angkan ni Hesukristo ay Hudyo. Ano ba ang religion ng mga Hudyo? Hindi ba sila ay mga Judaism? At take note, si Jesus po, no, nung siya ay nagkatawang tao sa lupa, lahat na mga kostumbre, lahat ng mga tradisyon ng mga Hudyo ay ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo na wala sa tradisyon ng mga Muslim o ng Islam. Kaya doon natin makikita na maling-mali ang sinasabi ng ating mga balik Islam na si Jesus ay Muslim. Sa kanilang Quran siguro, no? Sa kanilang Quran. So, ang Jesus po natin ayon sa ating pinaniniwalaan na nasa Biblia ay mula sa angkan ni David at mula sa lipi ng mga Hudyo. Babasahin natin yan, no? Na hindi po kailanman nabanggit sa ating Biblia na si Jesus ay isang Muslim. Kung babasahin nyo rin po yung Quran na to, no, lagi ko po itong binabasa, no? Ini-specify sila rito na sila daw lahat ay Muslim. Pero, wala kang mababasa dito sa Quran na paulit-ulit ko itong nababasa na mismong si Jesus ang nagsasalita na inaangkin niya na siya ay Muslim. Wala. Even si Mama Mary na nandito, walang sinabi sila ay mga Muslim, no? Isinusulat lang doon na we are Muslim, ganyan. Pero yung word na manggaling sa kanila, nanggaling kay Zacarias, nanggaling kay Solomon, wala. In-specify lang nila. So, dito natin makikita, no? So, pag-aaralan natin yung pagiging Hudyo ng ating Panginoong Hesukristo at talaga namang tunay nga na siya ay mula sa angkan ng mga Hudyo, no? Kung babasahin natin ang Mateo chapter 2 verse 2, nung paano ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. Ito ang sinabi ng mga Magi, no? Sabi dito, at bago po doon, kung titingnan natin yung genealogy ni ni Mateo at ni Lucas, yung mga taong mga tinukoy doon ay mula sa angkan ng mga patriarka at sa angkan ng mga Hudyo. Wala pong isa ron na mula sa angkan ng mga Bedouin at ng mga Quraysh na pinagmulan ng mga Arab. Wala. No? Kaya andito po tayo, aaralin po natin yan. No? Basahin niyo po yung genealogy ni Jesus na kanyang pinagmulan
na mga angkan doon sa Mateo at sa Lucas, wala kang makikita roon na may kahit isa roon ay pumasok yung mga Arab o yung tinatawag nating angkan o mga tribo ng Quraysh at ng mga Bedouin. Kaya nung siya ay hinahanap, nung siya ay isinilang, ito ang sabi ng humahanap sa kanya yung tatlong Magi. Sabi rito, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ayan. Ang pagkakakilala sa kanya ay hari ng mga Hudyo. Dahil siya ay Hudyo, therefore siya ay hari ng mga Hudyo. Okay. Doon natin makikita, no? Nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Hindi sinabing hari ng mga Muslim. Hari ng mga Hudyo nung siya hinahanap. Ano sabi? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Hari ng mga Hudyo, sasambahin. Hindi bilang Muslim, kundi isang Hudyo nang siya ay nagkatawang tao. So dito pa lang, no, batang Jesus nung ipinanganak, malinaw na ang pagkakakilala ng mga Magi ay siya ay Hudyo at siya ay hari. At hindi po kailanman siya naging Muslim. No, di natin makikita. Ibang Jesus po siguro yung nandito sa kanilang Quran. Dahil yung nasa Quran nila, yung Jesus walang nanay, walang tatay. No. So hindi po 'yun yung Jesus na pinaniniwalaan natin na nasa Biblia. Baka yung po ang Jesus na kanilang pinaniniwalaan. Dahil yung ating Jesus mayroong nanay at mayroong foster father. Sa kanila walang binanggit kung sino yung tatay doon, no? Pero ang nanay nila nandoon nakabanggit si Mama Mary o si Miriam, pero hindi sinabi doon na 'yun ay Muslim. Wala. No? Kung sasabihin natin si Ismael, kung ginagamit itong ating mga kaibigan na si Ismael daw ay Muslim, hindi po. Si Ismael po ay anak ni Abraham kay Hagar. Si Hagar po ay Egyptian, si Abraham po ay isang Hebrew. Paano nagkaroon ng Muslim na lahi doon? No? Pansinin mo. Half Hebrew at half Jewish si Ismael. Dahil ang nanay niya ay alipin ni Sarah na isang Ehipsyo at ang kanyang ama ay si Abraham na isang Hebrew. Doon natin makikita na itong ating mga kaibigang mga Muslim ay kung ano-ano na lang ang atake para sa ating pananampalataya. So nandito tayo para ihayag at magamit nating pandempensa para sa ating pinananampalatayaan. Pangalawa, nung si Kristo ay magkakaroon na ng ministeryo, no? Ulitin ko po bago tayo pumunta sa ministeryo ni Jesus. Lahat po ng mga tradisyon, lahat po ng mga kaugalian at kustumbre ng mga Hudyo ay ginagawa ni Jesus. Gaya ng 8 araw na ang bata kapag pinanganak ay tinutuli. Tinuli si Jesus. Sa kanilang Quran walang binanggit na pagtutuli. No? Wala. At ang ayon sa ating Biblia, ang mga Hudyo, ang mga batang lalaki, kapag pinanganak, ay tinutuli. Si Jesus ay tinutuli. Ay tinuli sa 8 araw nang ito'y ipinanganak. Therefore, si Jesus ay isang Hudyo. Pangalawa, sa kanilang kustumbre, pagka ang bata, no, babae man lalaki, ay naabot na sa 12 to 13 years old, ay pumupunta yan sa templo. Kaya nga dinala siya ng kanyang magulang doon sa templo at naiwan siya. Yung pong tinatawag sa kanilang kaugalian na tinatawag silang bar mitzvah. Ibig sabihin, son of the law o son of the commandments. No? Bakit? Dahil pagdating ng 12 years old, ang mga batang Hudyo ay pumupunta sa sinagoga at pinababasa ng mga kasulatan ni Moses. Yan ang kustumbre ng mga Hudyo na hindi ginagawa ng mga Muslim. Kaya malabo ang paratang nila na si Jesus ay isang Muslim. No? Another, sa kanyang paglaki at sa kanyang pangangaral, ang sabi ni Jesus, nagpunta siya para sa mga nawawalang sangbahayan lamang ng Israel, kasi may lumapit sa kanyang mga mga yung tinatawag nating mga hentil, no? Ito yung sabi niya, no? May lumapit sa kanyang hentil. Mateo chapter 10, basahin natin. Sinabi niya dito, no? Ito po yung una niyang misyon, no? Yung mga Hudyo muna ang kanyang tatawagin. Sabi rito, ang 12 ay isinog ni Jesus sa kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil
o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Take note, yung mga Samaritano, Hudyo rin to, kaya lang hindi to puro. May lahi na pong may nakahalo ng lahi itong Samaritano na to. Hindi na sila pure Hudyo. Kaya nagkaroon sila ng gap, no? Yung Hudyo at yung mga Samaritano, na dahil nagkaroon na ng ibang lahi itong mga Hudyo at ito ay tinawag na nilang Samaritano, no? Ano ang sabi ni Jesus sa 6? Sa halip, hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ang sambahayan ng Israel ay mga Hudyo at hindi mga Muslim, no? Kaya therefore, si Jesus po ay isang Hudyo at hindi isang Muslim. Okay. Kung babasahin natin ang The Living Bible, no? Si Brother Mel po, meron po ritong The Living Bible, no? Ito po. Sabi dito sa Mateo, ito basahin natin, no? Mateo chapter 15, na patutunayan natin na siya po ay isang Hudyo at hindi po siya isang Muslim, no? Gaya ng sinasabi ng ating mga kaibigan. Ito po ang sabi, basahin natin. Mateo chapter 15 verse 24. Ang sabi dito, basahin natin, no? 15 24. Okay, basahin natin. Then he said to the woman, I was sent to help the Jews, the lost sheep of Israel, not the Gentiles. Napakalinaw, no? I was sent to the Jews, to help the Jews, no? Ako ay pisinugo upang tulungan ang mga Hudyo, no? Kaya siya po ay isang Hudyo, hindi po siya isang Muslim o Islam ang kanyang relihiyon, no? Sa Quran lang po yun, no? Hindi po tayo dapat maniwala. Kung yun ang paniwala ng ating mga kaibigang Muslim na si Jesus ay Muslim, sa kanila lang yun, wag na tayong idamay. Dahil tayo po ay mga tagasunod ni Jesus, kaya po tinawag tayong Christian at hindi Muslim, or ang ating relihiyon ay Christians ay hindi Muslim, no? At hindi tayo kailanman sumusunod sa mga aral ng mga Muslim. Ang sinusunod natin, yung pagiging Kristiyano na tinanggap natin sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo tinawag na Christian, no? Hindi po Muslim si Jesus, no? Sabi nga dito, no? Basahin natin dito sa Mateo 15, no? Sabi doon, I sent to help the Jews. Sinasugo ako upang tulungan ang mga Hudyo at yung mga nawawalang sangbahayan ng Israel. Basahin natin yung 15, no? Yun ay nasa The Living Bible. Ito naman sa Mabuting Balita Biblia, babasahin natin. Ito ang sabi. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw lamang ng tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo, no? Pero dito, ang sabi dito sa 24, no? 24. Then she said to woman, I was sent to help the Jews, the lost sheep of Israel, not the Gentiles. Sa mga Hudyo siya unang nangangaral dahil gusto niyang maging isa at mabuo ang sambahayan ni David. Kaya sa mga Hudyo siya nangangaral at hindi siya Muslim, gaya ng sinasabi ng ating mga kaibigan. At nung si Jesus ay inakusahan ng mga pinakapurong pare at ng mga Roman government, nung siya ay ipapako sa krus, ang nakalagay doon sa kanyang ulunan, hari ng mga Hudyo. Hindi sinabing hari ng mga Muslim, no? Siya ay hari ng mga Hudyo, no? Yan ay mababasa natin sa Mateo 27. Ultimo yung mga Magi, no? Ang tawag at hanap sa kanya nung ito ay natagpuan, sumamba sa isang bata na hinahanap nila, siya ay hari ng mga Hudyo. Hudyo po siya, no? At ayon doon sa crucifixion during that time sa chapter 27, nakapako sa kanyang ulunan na nagsasabing hari siya ng mga Hudyo. Okay. At nung siya ay tinanong, no, sa 27, no, ng Mateo 11, tinanong siya na siya ba ay Hudyo, no? Hindi niya dininay. Sabi dito sa 27:11, no? Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nito, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, ikaw na ang may sabi. Hindi niya dininay na siya ay hari ng mga Hudyo at siya ay Hudyo. Hindi niya dininay. Bagkus nag-second demotion pa siya. Ang sabi niya, ikaw na ang may sabi. See? Kaya dito natin makikita kung paano ang ating
mga kaibigang Muslim na pilit tayong inililihis at dinadala sa kanilang aral. Aral nyo po yan mga kaibigang Muslim, no? Respetuhin lang po namin yan, pero kami po ay hindi niya mapapaniwala sa inyong aral na si Jesus ay Muslim. Ang taming alam namin, si Jesus ay isang Hudyo at sa kanya nagmula ang pangalang Christian, no? Sabi ni Leo Tagpuno, si Kapitan, no? From Peru, no? Malapit na kami magkita ni Kapitan, no? Shout out Brother Melcher watching from Ilo, Peru, no? Salamat. Ingat dyan, Kap, no? Okay. Ganon din kay Melvin Darasin Malto, no? Sa Tanzania, East Africa, no? Ingat kayo dyan. Tuloy natin. Hindi dininay ni Jesus na siya ay Hudyo nung siya'y tinadong ng gobernador ayon sa 27:11 ng Mateo. Ikaw na ang may sabi. No? Di sana sinabi niya, hindi ako hari ng Hudyo, Muslim ako. No? Dapat ganun ang kanyang pero ang sabi ni Jesus, ikaw na ang may sabi. Okay. Kung itataas natin ibababa natin sa 37 nung siya ay nasa crucifixion time, isinulat nila sa kanilang ulunan ang paratang laban sa kanya. Ito si Jesus na hari ng mga Hudyo. Hudyo po. Okay, no? Hindi po Muslim or Islam siya, no? Hindi po siya Muslim. Siya po ay isang Hudyo. Okay, no? Yan ay sa 27 at 34. Okay. At para mapatiyak natin na talagang siya ay Hudyo, pansinin ninyo doon sa dyan, no? Pansinin ninyo mga kaindi, mga kapanalig. Nung nandoon siya doon sa sulat ni Juan, yung kausap niya yung babaeng Samaritana sa balon, no? Yung babaeng Samaritana sa balon, no? Alam na alam ng babaeng Samaritana na si Jesus ay Hudyo. Ito yung sinabi niya, nabasahin natin. Ang sabi ng babae doon, may isang Samaritanang dumating doon, no? Okay, basahin natin sa 4:7 hanggang 9, no? John chapter 4:7-9 na talagang in-identify ng babaeng itong Samaritana na si Jesus ay Hudyo, hindi Muslim. Basahin natin sa 7 hanggang 9. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maari mo ba akong bigyan ng maiinom? Sa 8, wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sa 9, sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa Samaritano. Ikaw ay Hudyo. Alam na alam ng Samaritanang babaeng ito, si Jesus ay Hudyo at hindi Muslim. See? Napakalinaw, no? No? At nung si Jesus ay namatay, no? Ang si Jesus ay namatay, nung ito ay lilibing, ayon din sa kaugalian at kustumbre ng mga Hudyo ang kanyang paglilibing. Hindi ayon sa kustumbre ng mga Muslim, no? Ganito po ang kustumbre ng Hudyong namatay sa kanila, no? Basahin natin sa The Living Bible 1940, no? John chapter 19 verse 40. Kustumbre po ito ng mga Hudyo pagka ang kanilang isang mamamayan na Hudyo ay namatay, binabalot nila, no? Dito nakuha ng mga Muslim yung ganung pag namatay libing kagad, no? Dito nila inadapt, no? Sa mga Hudyo nila kinuha yung ganung kaugalian, no? Kaya ang akala nila si Jesus ay Muslim. That is wrong. Yung paglilibing na yon na ginagamit ngayon ng ating mga kaibigang Muslim, nauna po ang mga Hudyo ron bago nila ginamit yon. Ito po, basahin natin, no? Chapter 19, mga kaindi. Yung pong paglilibing sa kanya ay kustumbre ng mga Hudyo at siya talaga ay patunay na Hudyo at hindi siya Muslim, no? Basahin natin. Chapter 90 verse 40. Sabi dito, no? Chapter 19 verse 40, no? Sabi rito. Together made from myrrh and aloes. Together they wrapped Jesus' body in a long linen cloth saturated with spices as the Jewish custom of burial. Jewish custom po, no? Yung ginagawang paglilibing kay Jesus dahil siya ay Hudyo, natural ang paglilibing sa kanya ay pamamaraang Hudyo at hindi pamamaraang Muslim, no? Basahin natin sa John chapter 19 verse 40 ng Mabuting Balita. Ginagamit ka po yung The Living Bible, no?
Sabi dito, basahin natin. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa isang mamahaling tela ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. So, mga Hudyo, no? Kung paano si Jesus nagse-celebrate ng Passover meal doon sa upper room bilang kaugalian ng mga Hudyo. Wala pong ganong kaugalian ang mga Muslim ng Passover meal. O yung tinatawag natin sa modernong panahon ngayon ay Eucharist na sa atin, no? Wala po silang Passover meal. Meron sila 40 days fasting, yung mga Ramadan nila. Pero yung ginagawa ng mga Hudyo na meron silang mga iba't ibang sabat, yun ay pinagdiriwang ni Jesus na walang kostubreng ganon ang mga Muslim. Na meron silang Passover meal. No? Kaya dito natin makikita na kailanman, no, hindi naging Muslim si Jesus, no? Yung Quran nila na nandoon sa kanilang Quran na mababasa yung Jesus doon, baka yun ang Jesus na Muslim, no? No? Wala pong Muslim na Jesus na Hudyo. Wala pong Jesus na Muslim na Hudyo na naging Muslim. Wala po. Meron pong Jesus na nag-exist na Hudyo. Pero Muslim na nag-exist sa Biblia na Muslim, wala pong ganun. Ulitin ko po. Wala pong Jesus na Muslim sa Biblia. Ang Jesus po na aming pinaniniwalaan ay Hudyo, no? Hudyo nga ba siya? No, mababasa ba yan? Mahilig yang ating kaibigan sa letra por letra. Kung meron po kayong The Living Bible, napakaganda po ng sinabi ng The Living Bible, na siya talaga ay Hudyo at hindi Muslim, no? Sabi rito sa Romans chapter 9 verse 5, great men of God were your fathers, and Christ himself was one of you, a Jew as far as a human nature is concerned. He who now rules over all things. Praise God forever. Ano raw? Great man of God were your fathers, and Christ himself was one of you, a Jew, so far as his human nature. A Jew, isang Hudyo, nung siya ay nagkatawang tao. Roman chapter 9 verse 5 ng The Living Bible, no? Nasa lahi siya ng Israelita, no? Basahin natin dito sa Mabuting Balita. Doon malinaw na malinaw sa ating The Living Bible na siya ay isang Hudyo. Hindi po siya isang Muslim, no? Basahin natin, no? Kaya wag po tayong maniniwala sa sinasabi ng ating mga kaibigan na si Jesus daw ay Muslim. Doon sa Quran ninyo siguro, no? Pero hindi po kami naniniwala sa inyong mga kung yan po ang inyong paniniwala, mga kaibigan naming mga Muslim, wala pong problema. Yan po yung inyo, iba po yung sa amin. Okay. No? Okay, basahin natin sa Tagalog ng Mabuting Balita. Sa kanila nagmula ang patriarka. Wala silang patriarka. Ang patriarka ay mga Hudyo to, no? Mga descendant to ni Jesus, no? Tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi, no? Sa lahi ng mga patriarka bilang mga Jewish people nagmula si Jesus, hindi sa lahi o tribes ng mga Bedouin o ng mga Quraysh. Kaya malabo pa po sa sabaw ng puset na si Jesus ay isang Muslim. Wala pong ganon sa aming banal na kasulatan. Sa inyo sigurong Quran, baka doon, baka hindi po yung ang Jesus na yon ang pinaniniwalaan namin, no? Ang Jesus na pinaniniwalaan namin, yung nandoon sa aming banal na kasulatan, no? Dahil ang Jesus nyo po na sa inyong banal na Quran ay walang ama at walang ina, no? No? Pero sa amin, meron siyang foster father at meron siyang mahal na ina na kanyang naging ina nung siya ay nagkatawang tao. Pero doon, si Jesus ay walang ina, ay walang ama, nilikha ni Allah sa pamamagitan ng alabok, no? Ayon sa kanilang Quran. Kaya ibang Jesus na Muslim yung sinakwento nyo sa amin, no? Iba po 'yon, no? Ang aming pinaniniwalaan si Jesus galing sa lahi ng mga Israelita, sa mga patriarka at isang Hudyo, no? Kaya magkaiba po yung ating pananaw. Kung yan po ang inyong pananaw, mga kaibigang balik Islam, wala pong problema. Inyo na lang po yan, no? Ang sa amin po ay sa amin, ang sa inyo ay sa inyo, no? Pansinin natin. Kung gagamitin natin ang kanilang banal na Quran, no? Ang kanilang banal na Quran, no? Ito po ang sabi, no? Kung ano yung sinasabi ng banal. Tingnan niyo, magugulat kayo. Sabi dito, no? Basahin natin
sa Surah 2:140. Kung meron po kayong ganito, basahin niyo po. Tagalog po ito. No? Tagalog po. Basahin dito. Napakaganda, no? Ang sinasabi dito. Sabi rito, pakinggan ninyo mga kaindi. Chapter 2, verse 140. Chapter 2, verse 140. Sabi rito. Chapter 2, verse 140. Ito. Okay, basahin natin. Chapter 2, Surah 2, 140. Sabi dito. Okay, basahin natin, no? Sa Surah 38, pwede rin sa 38, Surah 2, mga Hudyo at mga Kristiyano, no? Ang sabi dito, basahin natin. Okay. Basahin natin, ha? Medyo sandali. Hanapin natin. Ito. Okay. Surah chapter 582. Okay. Surah 582, no? So, mamaya na po yung Surah 2140. Ito po munang Surah 582, no? Kung meron po kayo Surah 582, ito po ang mababasa natin, no? Sabi dito. Ito po Surah 582. Ayan, meron po tayong Quran, no? Mamaya na po yung 2140 ating babasahin yun. Ito po muna tayo sa 582. Tunghayan niyo po kung ano yung sinasabi. Katotohanan inyong matatagpuan sa lipon ng mga tao na ang may pinakamatinding pagkapuot sa mga sumasampalataya, mga Muslim ay ang mga Hudyo at mga Musrik, mga pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananampalataya sa kaisa ni Allah. At meron nakalagay, at inyong matatagpuan, at inyong matatagpuan na ang may pinakamalapit na pagmamahal sa mga sumasampalataya ay sila na nagsasabi, kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa mga turo ng kanyang Injil or Ebanghelyo. Ito'y sa dahilang kabilang sa kanila ay mga pari at monghe at sila ay hindi palalo alalaong baga sila ay inilalarawan na may karunungan, mapagsamba at magpakumbaba. Kasama na rito ang pagsunod sa katotohanan at pagkamatarong. Ano raw ang sabi? No? Kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa mga turo ng kanyang ebanghelyo. Yung mga Kristiyano ang sumusunod kay Jesus. Ano yung relihiyon ng mga Kristiyano? Diba Christian? Doon sa, kung ating babasahin yung Acts chapter 11 verse 23, 26 or 23, na ang sabi doon, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Ang sabi rito, kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng mga Mesiyas. So, napakaliwanag na kapag ginamit nito. At take note, ito po yung mababasa natin sa Surah 2:122. Pakinggan ninyo, napakaganda ng sinasabi dito. Basahin natin, no? Tungkol sa mga Hudyo. Basahin natin. Surah 2:122. Basahin natin. Pakaganda. Yan. Okay. Ito ang sabi. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo. Kayo ay higit kong pinahalagahan kaysa sa lahat na mga nilalang sa inyong kapangahunan na lumipas. Sino yung pinangangahalagahan? Ang mga Hudyo, hindi mga Muslim, ayon sa kanilang Quran. Chapter 2, verse 122. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo, at kayo ay higit kong pinangahalagahan kaysa sa lahat ng mga nilalang sa inyong kapanahunang lumipas. Napakalinaw po, no? Ang Israel ang pinangahalagahan ng kanilang Allah.
sa kanilang Quran, hindi yung mga Muslim. Si Jesus ay Israelita o isang Hudyo. Ang Hudyo, ayon dito, ang kanang Israelita ay lalong pinahalagan sa lahat ng mga nilalang, hindi ang Muslim, no? At kung babasahin natin ang kanilang Quran, si Allah ay mayroong covenant sa mga Hudyo at mayroong covenant sa mga Christian. Pero wala kang mababasa na si Allah mayroong covenant sa mga Muslim at kay Muhammad wala. Kaya kung meron po kayong ganito, no, napakagandang basahin, no, magagamit niyo po ito sa mga umaatake sa ating pananampalataya. Pwede nating gamitin po ito para i-defensa ang ating pananampalataya. Inaaral nila ang ating Biblia, aralin din natin ang kanilang Quran na magagamit natin para rin po pang-counter sa kanilang attack sa atin, no? Nandito po tayo ay to defend the truth, no? Depensahan natin ang ating pananampalataya. Kung sila nagbabasa ng Biblia, nagbasa rin tayo ng Quran, no? Tagalog, bilhin nyo yung kay Arceo po, no? Ito po ay galing pa sa Saudi Arabia, sa Darussalam, no? Galing pa po ito sa Darussalam. Hindi ko po ito ito po. No? Galing pa to sa Darussalam. Ayan. Pakita natin sa camera. Ayan. Ayan. May tatak pa po yan, no? Hindi ka po ito inimbento, no? Kaya bumili po kayo, or kung meron kayong mga kaibigang Muslim na galing sa ibang bansa, may dalang Quran na Tagalog, hindi naman nila binabasa, hingin ninyo, aralin po ninyo. Magagamit natin ito para sa ating pagdepensa. Ano sabi doon sa kami ay sa 852, no? Kami ay mga Kristiyano na sumusunod kay Jesus, no? Sa Mesiyas, na kami ay mga Kristiyano na sumusunod kay Jesus, sa Mesiyas, sa kanyang mga ebanghelyo o sa Injil. Dahil ang iba sa kanila ay mga pare at monghe, no? So doon pa lang makikita mo kung ano si Jesus. Wala silang monghe, wala silang pare. Saan yan? Di sa Christian lang. Kaya sabi niya, kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa kanyang turo ng Injil at Ebanghelyo. Sa kadahilanan sila ay mga pare at monako, at sila ay hindi palalo bagkus sila ay mayroong kababaang loob. Doon natin makikita na napakaganda rin na sinasabi, no? Hindi ko alam kung nababasa to ng ating mga kaibigan, no? Kaya nga, ayon dito sa ating The Living Bible, no? Meron akong The Living Bible dito, mga brothers, no? Anong sabi? Ito ang sabi sa Roma 6:22 na connected doon sa Surah 8:52. Basahin natin, no? Napakaganda. Connected to dun sa surang binasa ko kanina, yung tungkol sa relihiyon ng Mesiyas, no? Sa Roman chapter 6 verse 2, The Living Bible. Sabi rito, of course not should we keep on sinning when we don't have to. For since power over us was broken when we became Christian and were baptized to become a part of Jesus Christ. Nakita niyo na, nang tayo ay nabautismuhan bilang Kristiyano, tayo ay nakabahagi kay Kristo. Kaya ang sabi ng sura nila, kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas, sa kanyang mga Injil na itinuro at Ebanghelyo, at ang iba sa kanila ay pare at monako. Sa Roma 6:2 ng The Living Bible, sabi niya, of course not should we keep on sinning when we don't have to. For since power over us was broken when we became Christians and were baptized to become a part of Jesus Christ. Related na related ang Surah 8:52 na binasa natin at doon sa ating Roma 6:2. No? Kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa kanyang mga ebanghelyo. Kaya itong ating mga kaibigang mga balik Islam na kung ano-ano mga pinopropagate para tayo ay mahikayat sa balik. Anong babalikan natin? Hindi naman tayo mga Muslim nung panahon ng mga sinauna nating ninuno, mga pagan, no? Mga pagan sila, no? Mga tinalakay natin dito.
Kaya nagtataka ako, hindi naman tayo dating Muslim, bakit kung babalik ka sa Islam, bakit tatawag kang balik Islam? Eh hindi naman talaga Islam ang ating mga ninuno na relihiyon. Animism, mga paganism, may Bathala, may Anito, no? Kaya itong propagator ng mga sinasabi ng mga balik Islam na ang tayo daw ay mga Muslim, that is wrong. At si Jesus daw ay Muslim para tayo ay mapaniwala, yan po ay paniniwala ninyo at hindi yan paniniwala ng sangkakristyanuhan. Kami po ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa kanyang mga Injil ayon sa Surah chapter 5 verse chapter 8 verse 52. Basahin po natin, no? Napakaganda ron, no? Surah 582. Kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa mga turo ng kanyang Injil Ebanghelyo. Ito'y sa kadahilanang kabilang sa kanila ay mga pari at monghe at sila ay hindi palalo. Alalaong baga sila ay inilalarawan na may karunungan, mapagsamba at magpapakumbaba. Kasama na rin dito ang pagsunod sa katotohanan at pagkamakatarungan. See? Pagsunod sa katotohanan at pagkamakatarungan. Dahil ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang katotohanan, ang buhay, no, at ang daan. Napakaganda, no? Surah 582. No? Kaya nga tayo, we are a Christian na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas ayon sa Surah 582. No? Magbasa po tayo dito mga kaindi. No? Uulitin ko po, hindi po kailanman naging Muslim si Jesus. Yan ay kwento lamang at mga aral na sinasabi ng ating mga kaibigang balik Islam. Si Jesus ayon sa ating mga talatang binasa at ating talatang mga inihayag, bata pa nung pinanganak, hinahanap na siya bilang Hudyo na hari, no, ng mga Magi. At nang siya'y nililitis, tinanong siya ng gobernador, ikaw ba'y Hudyo? Ikaw na ang nagsabi. At yung babaeng Samaritano, nung nagkita sila sa balon o sa tabay, anong sabi? Kayo po ay Hudyo. Sa Roma 9:5 ng The Living Bible, siya ay Hudyo. No? Siya ay galing sa lipi ng Israel. No? Lahat po ng ating mga propeta, kung iyong tatanungin, wala pong propetang naging Muslim, kundi si Muhammad lang. Si Muhammad po ay hindi kabilang sa lahi ng mga Israelita o sa 12 tribes of Israel. Siya ay kabilang sa Bedouin, no? Sa angkan ng mga Bedouin tribes or sa Quraysh. Dalawa lang kasi yan Bedouin and Quraysh. Yan ay yung mga Arab, no? Doon mo makikita na itong ating kaibigan na nagpapakalat na si Muhammad daw ang pumalit pagdating ni Kristo, no? Wala pong binilin sa Biblia natin na pag-alis ni Kristo ay may darong pang isang propetang darating, no? Ang binili ni Kristo, maraming paparito magdadala sa kanyang pangalan. No? Wala siyang sinabing pagbalik niya mayroon pang isa pang propeta, no? Wala na. Ang sinabi niya, ang bilin niya, magbantay kayo, maraming mga bulaang propeta ang darating. No, yun ang kanyang kabilin-bilinan. Wala siyang sinabing may darating na Muhammad. Okay. So mga kaindi, nawa ang ating palatuntunan ito ay magbigay ng mga kasagutan sa lahat ng humihingi ng kanilang dagdag kaalaman upang kanilang magamit sa pagtatanggol sa ating pananampalataya. Nirequest po ito ng ating kaibigan at binigyan naman natin ng ating pansin yung kanyang kahilingan na ating inihayag sa ating pananampalataya na si Jesus po ay hindi Muslim kundi isang tunay na Hudyo mula sa lahi ng mga patriarka at isang tunay na Hudyo ayon sa kostumbre at kaugalian na kanyang sinusunod. No? Kaya mga kapananampalataya, kapanalig, kung meron po kayong gusto nating tatalakayin ay tatalakayin po namin. Meron pang nagre-request yung tungkol sa mga Ophirian, no? Meron na naman daw bagong sekta na lumabas na yun daw yung mga Ophirian. Tatalakarin natin kung ano ba yung mga Ophir na yan, no? Ano ba yung Ophir na yan? Nasa Bible yun Meron dong isang reyna na kinoronahan ng Gold of Ophir, no?
tatalakayin natin yung offer na yan kung ano ba yan, no? Hinay-hinay lang tayo mga kapanalig. So maraming salamat, nawa ang ating channel na ito ay makapagbibigay sa inyo ng liwanag at magandang kasagutan upang ating magagamit para sa ating mga kaibigang mga balik Islam na nagpo-propagate na si Jesus daw ay isang Muslim, no? Hindi po ganoon ang ating paniniwala. Ang ating paniniwala ay totoo na nandoon sa sinasabi sa Roma chapter 6 verse 2 at umaayon din doon sa Sura 582. Kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa turo ng kanyang ebanghelyo. Dahil ang sa kanila ay mga pari at mga monga at sila ay hindi palalo bagkus may kababaang loob at sa katotohanan at pagkamakatarungan. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, mag-aral tayo nito. Kung meron pong nagbibigay sa kanyo nito, nagbibigay ng Tagalog na Quran, kunin nyo po. At magtanong po kayo sa akin kung ano mga sura ang pwede nating gamitin sa kanila, ibibigay po ni Brother Mel. So, maraming salamat. No? So, ulitin ko po, yung mga taong hingi sa atin ng panalangin na gumaling po sila at bigay po ng Panginoon ang kanilang kalakasan, no? Ipanalangin po natin sila, sama-sama po tayo manalangin, magdasal sa mga taong nangangailangan ng physical at spiritual healing sa kanilang buhay. Ulitin ko po, si Brother Noel, si Sister Fresi, si Sister Lourdes, si Brother Edward, si Brother Alex, si Christina Fatasni, si Margie Cuo, si Juliet Kabutin, at ganun din po si David na gusto pong pumasok sa pagiging freeze. Pagdasal po natin sila, no? Maraming salamat. Sabi ni Melvin Darasin Malto, according to Muhammad as the last prophet, dahil mention daw siya doon sa Bible, tinutok sa Ahmad. No, hindi po yon. Ahmad is not a noun. Hindi yan noun, yung Ahmad na yan. At yung nando doon, no, yung Ahmad na yon, hindi yon si Muhammad. That is a paraclete. Hebrew po yung salitang ganyan, no? Hebrew yung Ahmad doon sa ginagamit nilang Song of Solomon. Sablay sila dyan. Sabi mo, basahin mo sa wikang Hebrew kung ano yung Ahmad dyan. Wikang Hebrew po yun, no? Hindi po yun noun as a name, no? It is not a noun. No, kaya dyan pa lang sablay na, no? So, salamat Brother Melvin, no? At butit sinabi, men, hindi yan noun. Kung titingnan mo, kung gumamit yan ng talata ng Song of Solomon, sabi mo, noun ba yan o anong yan? Doon mo mahuhuli, no? Hindi yan putukoy kay Ahmad, no? Na kay Muhammad, hindi po yan. Okay. So magbasa tayo, no? Sabi ni Benji Villaroel Sr., loud and clear po, Bromel, no? Maganda yung ganitong oras, no? Walang putol yung signal, tuloy-tuloy, kaya lang limitado lang yung makakapanood, no? Dito ko nakita na pag ganitong oras pala, napakagandang mag-live. Napakaganda, solong-solo natin yung signal, no? Tuloy-tuloy. No? Pagka yung mga bandang alas 7, alas 5, alas 6, patay ang signal ni Brother Mel, no? Dito na lang tayo ganitong oras makita-kita mga ka-indie, no? Ililipat natin sa ganitong oras yung ating schedule ng ating no? Kaya batayan niyo po pag ganitong oras siguro tayo, no? Walang putol, nakita niyo no, maganda yung signal, no? Sabi ni Ram DB Manangan, hello bro Mel, God bless. Siya pala, ganda ng sound, amen. Last night, greetings from far away. Tama ka bro, di naman talaga Muslim si Jesus, mga balik Islam lang ang nagsasabi niyan palagi para maniwala sa kanila ang mahinang Katoliko. Yes. Sheila Cortez, hello, shout out Brother Melchor watching from Ilofero, si Sir Tagpuno Leo. Melvin Darasin Malto, thank you bro Mel, watching from East Africa. Thank you bro Melchor sa shout out. Okay, see you soon. Kaf no Leo. Melvin Darasin Malto. Bro, sabi ng mga Muslim, si Kristo daw ay hindi pinako sa krus, no? Ipinako si Kristo sa krus, no? At siya ay namatay ayon din sa Quran, no? At sabi ni Muhammad, bakit ninyong ipinako ang propeta na nauna pa sa akin at inyong ipinatay? Bakit niyo pinako? Bakit ninyo pinatay ang propeta na nauna pa sa akin? Ayun dito, no? Tinalakay na natin yan. No? Tinalakay nandito.
una pang propeta sa kanya na kanilang pinatay. Sino yung nauna sa kanya? Ay di ba si Jesus? No? Basahin natin, basahin natin. Para makita mo na sinabi ni Jesus na mamamatay siya, no? Ito, basahin natin. Okay, kung meron kayong Quran dyan, babasahin natin, no? Ang ginagamit kasi nilang talata, mga brothers, na si Jesus daw ay hindi napatay, no? Doon yun sa Surah 4:157, no? No? Pero kung babasahin mo yung Surah 19, no? Ito ang sabi ng Surah 19. Basahin natin para maganda yung ating usapan. Na nagtatanong, no? Hindi raw napako, hindi raw namatay. Sabi sa Surah 19, sabi dito. Basahin natin. Al-Imran yun eh. Miriam yun, Miriam. Surah 19, Miriam 30 to 34. No? 19:30 to 34. Ang sabi rito. Okay. Basahin natin, no? Sabi rito sa 30 to 34, no? 33, sabi rito, Surah 19. Kaya't salam, kapayapaan ang sumasa akin sa araw na ako ay pinanganak, sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay. Ito si Jesus, ang anak ni Maria. Ito ay isang pahayag ng katotohanan na narito sila ay nag-aalilangan o nagsisipagtalo. Ano sabi ni Jesus dito? Kaya't salam, kapayapaan ang sumasa akin sa araw na ako ay ipinanganak, sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay. Nandito yung prophecy ni Jesus na mamamatay siya, no? Saan ba namatay si Jesus? Sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Yan ay mababasa sa Surah 19:30 to 34. No? Sinabi na ni Jesus, mamamatay siya, ipinanganak siya, mamamatay, at siya'y muling mabubuhay. Ayon dito sa mismong kanilang Quran. Yung binasa niya sinasabi yon sa Surah 4:157 yun na hindi napako, hindi namatay si Kristo. Kaya doon mo makikita na may mga conflict o may contradiction itong kanilang mga libro na to, no? Salamat. Sabi ni Sheila Cortez, paano naman kaya nila na pagkamalang Muslim si Jesus, napakalinaw ng Jew po siya? Yes, 600 century lang lumabas ang Islam, correct. Benji Villamin Villarreal Sr. Naalala ko po, Bromel, kaya daw po Muslim siya. Sabi ni kasi yung daw po way ng pagdasal ay nagpapatira pa, yung title. No? Hindi po pagtuwad-tuwad, iba po yung pagtutuwad-tuwad na ginagawa nila, iba yung pagpapatira pa. No? Yung kanila pong ginawa ay pagtutuwad-tuwad. Kung inyong titingnan yung kanila, ang ginawa ni Jesus ay nagpatira pa. Walang sinabi ron nagtutuwad-tuwad habang siya ay nagpatira pa at siya ay patuloy na nagtutuwad-tuwad. Wala. Ang sabi sa Biblia, nagpatira pa. Hindi sinabing nagtutuwad. Iba yung nagtutuwad sa nagpapatira pa. Yan ang sagot natin, no? Sabi ni Sheila Cortez, may napagpatira pa din na iba pero hindi naman sila Muslim. Correct. Pink na pink si Bromel. Okay. Actually, naubos na yung ating polo shirt, no? Ang nandito na lang sa atin, sombrero. No, sombrero na lang ang nandito at saka mug na kaunti, no? Hayaan nyo, pagka merong nagbigay uli sa atin ng sponsor ng polo shirt, hindi na natin ipapatrivia kasi ayaw nilang sumali sa trivia, pamimigay na lang natin sa gustong nito. Naubos na po. Ayaw nila ng trivia, pinamigay na lang natin, no? Sabi ni Benji Villamin Villarreal, isa po yung sisis na naging kwentuhan namin minsan, way and life of Jesus, inaangkin nga nila lahat. Sheila Cortez, Bromel, pwede mong basahin mo ulit yung libro ni Abdul ng chap-chap ni my friend kasi po hindi namin naintindihan last time dahil sa poor signal, no? Nando doon, nabubuhusan talaga sa paragraph 3, nando doon. At inyong bubuhusan sa ulo ang bibinyagan. Bubuhusan, hindi ilulubog na gaya ng sinasabi niya, no? Ang sabi doon, bubuhusan. No, Sheila Cortez. Hayaan mo, pag gusto mo, i-screenshot ko, i-send ko sa'yo, ha? Salamat. Sabi ni Sheila Cortez, okay, Ram DB Manangan, salamat bro Melchor. Sheila Cortez, bakit itinolerant ang mga Muslim na hindi nila kapananampalataya at pinapatay nila ang mga Christian tapos tawag pa nila infidels? Na, yun ang turo doon sa Quran nila, no? Tinuturuan sila na ang utos ng kanilang Allah doon ay
magtakya, no? Legal sa kanila 'yon. Magsinungaling, no? Oh. Meron pang kitma, no? Okay, sabi ni Eugene Jonkel. Hi po bro, Eugene Jonkel, pa-shout out po bro. Okay, Eugene Jonkel. Melvin Darasin Malto, according to Muslim, Muhammad is the last prophet dahil mention daw siya doon sa Bible, tinutukoy sa Ahmad. Hindi po yun si Muhammad, yan po yung Holy Spirit, yung Paraclete. Greek po yun. Hindi po yun Arabic. Lugons, amen. Ram DB Manangan, Bromel, tanong ko lang po, kung isang kaluluwa ng tao, alam niya na patay na siya habang wala pa siya sa langit, at alam nila na mali ang sektang inaanibyan noong buhay pa sila, no? Unang-una, meron tayong tinatawag, Brother Ram, na vincible at invincible ignorance. Ang invincible ignorance ay yung kahit na hindi mo alam yung katotohanan, meron ka pang chance niyan. Pero yung tinagdang vincible ignorance, alam mo na ang tunay na reliyon ay yung Catholic Church, pero nilayasan mo at gumamit ka ng paninira tungkol dito, hindi ka ignorante nun dahil alam mo na yan ang totoo. No? Mananagot ka nun. Pero kung hindi mo alam, nakagisnan mo na yun ang relihiyon na nakagisnan mo at hindi mo alam na ang Catholic Church pala yung totoo, walang problema yun. Meron kang exempted doon. Kaya meron tayong vincible and invincible ignorance. No? Nasa sisisi natin yan. Melvin Darasin Malto, hindi daw siya naipako sa cross. No? Binasa na natin yan. Okay. Okay na? Napakalinaw po, sabi ni Melvin Darasin Malto. Ganda ng signal, yes, Shepot LC, pag ganitong oras, hindi na puputol, no? Kaya lang, syempre, iilan na lang yung manonood sa atin, pero alam nila, no? Pero unti-unti nating idadivert dito yung signal, no? Idadivert natin yung oras na ganitong madaling araw tayo magla-live para maganda yung ating signal. Kasi yung that time, no, ang hina talaga ng signal, no? Salamat sa inyo mga manonood, sabi ni Eugene Jankel. Pa-shout out po, Brother Mel. Lugons, tama po yung signal, mas okay. Amen. Melvin Dara, thank you very much. Magandang gabi, Bro Mel. Eddie Gutierrez, umaga na rito ng madaling araw, no? Sabi ni Ryan Paayas, God bless you, Bro Mel, and your family, dalay ko ng Diyos, no? Salamat din, Bro Ryan Paayas, no? Pagkatapos ko rito, ilagay mo na to sa ating YouTube channel. Pagkatapos ni Brother Mel Live, ilagay mo at para marami ang makapanood nito, no? Salamat sa iyo, kaibigang Ryan Paayas. Okay. Sunny Galono, good morning, Bro Mel. May mababasa din ba sa Quran nila ng 10 Commandments? Wala. No? Wala. Okay, no? So maraming salamat mga kaindi, at nawa ang ating binibigay na palatuntunan at aralin dito ay makapagbigay sa inyo ng inspirasyon para ating ipagtanggol, ipaglaban ang ating pananampalataya, no? Sa susunod na buwan, no, ng March ay pagdiriwang na natin ang ikalamandaang taon, 500 araw ng taon ng pagdiriwang, 500 taong araw ng pagdiriwang ng ating pagiging Kristiyano sa Pilipinas. No? Ulitin ko po, ang Muslim po napunta rito noong 1380, no? Sa pangunguna ng isang misyonerong si Macdum, no? Pero i-research nyo yung sa Bulinaw, meron doon na una bago ang mga Muslim. May nakarating na din ng 13th century doon sa Bulinaw, Pangasinan na nagmisero. Nandoon nakapaskel na. So maraming salamat. Sabi ni brother, totoo po ba na dawirakol si Muhammad kaya paghati ng buwan, no? Kwentong comics lang yan, Melvin, no? Wala niya, no, na prueba na nahati yung buwan, no? Mahika lang siguro yan, no? Wala po, at walang kababalaghang ginawa si Allah at si Muhammad sa kanilang Quran. Wala. Si Jesus meron na kababalaghang ginawa doon. Sabi ni Benji, pabor po dito, Bro Mel, sa Qatar kasi ang oras po ay tamang pagtutulog na po. Pagkatapos po ng topic mo, God bless you po, Bro Mel. Good night po. So maraming salamat na mga kay OFW natin dyan na nanonood sa atin, na walang sawang sumusuporta at nagbabantay kung kailan tayo magla-live. Maraming salamat. Prinsesa ng buhay ko, bakit sinabi ng isang Muslim na Pinay, Quran daw hahatol sa huling araw sa anong pamamaraan? Hindi. Si Jesus ang bababa at babalik ayon dito sa Quran nila. No? Si Jesus ang bababa at babalik, hindi si Allah. At hindi si Muhammad. At ang hahatol dito rin,
Si Jesus din, tatalakayin natin yan, no? Si Jesus mismo ang babalik, hindi ang Allah at hindi si Muhammad, no? Sa Bible natin, si Jesus ay babalik para humatol kasama ang kanyang mga laksa-laksang mga banal, no? So maraming salamat, Bro Paayas, no? Bro Mel, question naman anong pinaka-favorite mong Catholic apologetics books? 3 books lang. Salamat, Bro Mel. Siyempre, yung mga books ng mga Catholic answer. No? Siyempre, mga mas magagaling yan sa atin, mga talagang mga theologian yan, no? Si Brother Mer, tulog dyan. Sila mga theologian yan, no? Okay, no? Kung ano lang, basta meron no? Basta galing sa Catholic answer, walang problema, kaibigang Ryan, no? My brother in Christ. Sabi ni Sheila, pang overseas ang signal, Bromel, pang madaling araw. Oo nga no? Very nice, Teresa. Thanks, bro. Mas malalim na kaalaman. Amen. Salamat sa mga OFW namin na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Ang aming tanging maitutulong sa inyo at maitutulong namin sa inyo ay ipanalangin kayo 10 ng inyong mga pamilya kasama dyan at lahat-lahat ng mga OFW, lalo-lalo na yung mga frontliners, no? Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa ganito ng oras dahil nakita ko dito pala ang magandang signal na pwede nating gamitin, no? No, hindi na po tayo 5, 6, gano'n, no? Pahirapan doon. Ito, walang putol, napakaganda, malinaw, no? Kasi siguro maraming gumagamit pag ganung oras. Ganito, wala na mga tulog na yung tao. So, maraming salamat at muli, makita-kita tayo sa darating na araw, no? Ulitin ko po, sa February 14, pag-uusapan natin si Valentine's at si Cupido para malaman nyo na walang Cupidong pinaniniwalaan ng simbahan at walang Cupido na anghel na may panang bata na naninira ng puso ng tao. Wala pong gano'n, no? Invento lang yon. Okay. So maraming salamat sa inyo, no? Ulitin ko po, ang tanging maitutulong ni Brother Romel sa inyo ang ipanalangin kayong lahat. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po sa muli nating pagkikita. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Viva Iglesia Católica. Ave Maria, Gracia Plena, Viva Cristo Rey. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaindi, mga kapanalig, mga kapananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Mabuhay tayong lahat. Salamat sa Diyos. Amen. Hanggang sa muli, mga kaindi, sa ganito ng oras tayong magmi-meeting at magla-live streaming dahil nakita natin ang ganda ng signal. Amen. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang ating simbahang Katoliko. Kaya ang ibibilin sa inyo ni Melchor, ni Brother Melchor Manalili, tindigan ng tama, ipaglaban ang katotohanan. Amen. Salamat po.